Sabi nila, ang magulang daw natin ang magtuturo sa atin ng magandang asal. Sila ang magiging inspirasyon natin para magsumikap sa buhay at sila rin ang tutulong at gagabay sa atin para makaraos sa buhay. Pero masasabi ko, hindi pala talaga lahat ng anak nakakaranas ng ganong klase ng pag-aalaga galing sa magulang. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jep Jep. Isa akong technician sa isa sa mga kumpanya dito sa Maynila. Sa murang edad, namulat ako sa kahirapan dahil ako lang ang inaasahan ng nanay at ng kapatid ko. Sa sobrang dependent ng nanay ko, inako na niya sa akin ang responsibilidad ng isang magulang. Minsan napapatanong na lang ako, ganun ba talaga dapat? Obligasyon din nating mga anak na ibalik ang mga nagawa ng mga magulang sa atin? Bakit naman napakadilim dito? Lizzie! Parang walang tao ah. Nasaan kaya sila? Oh, Lizzie! Ano nangyari sa inyo? Nagugutom na ako, kuya. Gutom? Bakit? Wala ka pa bang kinakain mula kaninang umalis ako? Hindi pa ako kumakain. Yung pagkain po na iniwan nyo kanina. Inubusan ako ni nanay. Diyos ko naman talaga. Kuya, kanina pa ako nagugutom eh. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Diba sabi ko, kapag ganyan, pupunta ka kila Ate Bebang. Sabi mo, makikain ka na muna. Babayaran ko na lang kapag nadaan ako sa karinderya nila. Kasi kuya, marami na tayong utang sa kanila eh. Okay lang yun. Kesa naman ganyan, umiyak ka dahil sa sobrang gutom. Sorry, kuya. Wala ka dapat ika-sorry. Wala kang kasalanan, okay? Teka, nasaan na ba yung magaling mong nanay? Umalis kanina umaga. Tapos kasama niya po yung boyfriend niya. Pinabayaan ka niya rito mag-isa at walang kasama? Napaka-irresponsableng ina talaga. Sabi ni nanay babalik siya agad eh. Pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Kaya mo na yun. Huwag mo na inasahan. Sure ako uuwi yun ng lasing. O siya, tumayo ka na dyan. Huwag ka na umiyak. May dala akong ulam at kanin kaya kumain na muna tayo. Salamat po, kuya. Nandito na palang mabait kong anak. Nay, bakit naman po iniwan niyo mag-isa si Lizzie dito? Bakit? Malaki na naman niyang si Lizzie. Kaya niya na yung sarili niya. Namumuti na tong kapatid ko rito. Ni hindi niyo man lang mabigyan ng pagkain eh. Di ka man lang naawa sa bata. Huhusgahan niyo ba ako kung sasabihin kong galit ako sa nanay ko? Normal lang naman siguro na makaramdam ako ng ganito, di ba? Sa totoo lang, madalas kong sinasabi sa sarili ko, sana hindi na lang ako pinanganak kung ganitong buhay lang pala ang mararanasan ko. Madalas kasi sinasabi ni nanay sa akin, swerte raw ako dahil mas pinili niyang buhayin ako. Para sa akin, hindi karangal ang mabuhay kasama siya. Lalo na't ganito ang buhay na binigay niya sa amin. O, Jep, pahingi nga ako ng pera. Malapit nang maubos yung boteng iniinom ko. Nay, kabibigay ko lang po sa inyo kanina. Magkano lang naman yun? Dali na, nako. Pupunta pa ako kay la kumpare. May sugalan daw doon. Nako, baka makaswerte ako. Nay, pwede po bang imbis na ipambili nyo to ng alak at ipangsugal nyo, pagkain na lang yung bilhin nyo? Alam mo, naririndi ako sa'yo. Bakit ako na naman? Hindi ba ikaw ang may responsibilidad niyan? Aba, Jep, sumusobra ka naman na ata. Kayo na yung sumusobra ni. Panay pa kayo hingi sa akin, akala nyo napakadaling kumita ng pera. Ngayon nagrereklamo ka. Ganyan talaga ang buhay. Aba,
Ganyan din ako nung panahon na pinipilit kitang buhayin. Jep, bawian lang yan. Tutal, kaya mo naman na. Ikaw naman ngayon ang bubuhay sa amin. Nay, hindi naman po tama na ganyang klase yung mindset nyo. Ay, anong gusto mo? Ay ba magtrabaho din ako? Ay, magpapakahirap na naman ako. Jep naman, tama na. Aba, kung alam mo lang, ilang taon na akong nagtiis para buhayin ka. Alam mo, pasalamat ka na nga lang at pinili kitang buhayin. Mas mabuti pa po sigurong di nyo nalang ako binuhay. Kung ganitong klaseng buhay naman po yung bibigay nyo sa akin. Sa aming dalawa ng kapatid ko. Aba, ang tindi din ng kapal na mukha mo, no? Wala kang utang na loob. Dahil lang sa nanghihingi ako ng pera sa'yo, nagmamalaki ka na? Ano ba yung binibigay mo? Barya lang naman yan, Diyos ko. Tapos pinagdadamot mo pa. Yung baryang sinasabi mo, ni minsan hindi mo nga kayang ibigay sa amin eh. Ni pambili nga ng pagkain, Aba, wala eh. Sumusobra ka na. O sige ma, sapalin mo ko. Dali! Ako aasahan mo para bayaran lahat ng utang mo? Ako uhut-hutan mo para pambili ng bisyo mo? Nagpapakahirap ako na para magkaroon kami ng magandang kinabukasan ng kapatid ko. Kasi hindi mo kayang ibigay sa amin yon. Kung ganyang klase ng buhay ang pinili mo, wag mo kaming idamay. Hindi ganito yung pinangarap naming buhay. Ang galing! Ay, napakagaling! Nagkatrabaho ka lang at nakatungtong sa kolehiyo. Masyado nang tumaas ang tingin mo sa sarili mo. Ay, hoy! Pinapaalala ko lang sa'yo. Kahit kamuhian mo pa ako, wala kang magagawa dahil nanay mo ko. Ikaw lang ang nagluwal sa amin. Pero yung nagbigay ng alaga at pagmamahal, hindi mo na ibigay sa aming dalawa ni Lizzie yun. Ito naman talaga ang rason bakit ako nagtatrabaho para makaipon at makaalis sa miserableng buhay namin kasama ang nanay namin. Nilalakasan ko na lang talaga ang loob ko sa araw-araw dahil kailangan ako ng kapatid ko. Alam nyo, mabuti na lang nandito si Lizzie. Siya ang ginawa kong inspirasyon para lumaban sa buhay. Ayaw kong maranasan niya mga naranasan ko kaya pilit ako nagsusumikap sa buhay. Bakit ka nag-iimpake, kuya? Inayos ko na yung mga gamit natin kasi aalis na tayo rito. Oh, paano po si nanay? Hiya mo na siya. Wala rin naman siya pakialam sa atin eh. Kuya, kawawa naman si nanay Naawa ka sa kanya. Pero sa akin o sa sarili mo, hindi ka naawa. Kuya, hindi ko kayang iwan si nanay. Wala kang choice. Kailangan na natin umalis dito. Hindi rin naman tayo mahal ni nanay Ni hindi ka nga niya kayang alagaan. Mas iniintindi pa niya yung sugal at yung lalaki niya kaysa sa'yo. Ayusin ko na yung mga gamit mo bago pa tayo maabutan ni nanay. Sandali nga! Ay, ano to, ha? Teka, saan mo dadalhin si Lizzie? Nandiyan ka na pala. Alis na kami. Hindi na namin kayang tumira dito. Aba, talagang nagmamalaki ka na, ha? Ikaw din naman nagsabi, di ba? Kaya ko na. Kaya ito, aalis na kami rito. Kaya ko naman na kasing bumukod at buhay ng kapatid ko. Hoy! Ikaw lang ang umalis. Huwag mong isama si Lizzie. Hindi pwede. Ano mapapala ng kapatid ko sa inyo? Baka matuto pa itong magbisyo At baka gawin mo pang pambayad utang si Lizzie, wag na lang. Jep! Hindi mo pwedeng isama si Lizzie. Akin na siya. Hindi ako papayag. Akin si Lizzie. Saka hindi rin naman papayag ang barangay sa inyo na sumama si Lizzie. Unang-una, kilala kang adik dito sa lugar natin. Pangalawa, marami kang bisyo. Sa tingin mo ba hahayaan nila na sumama sa iyo yung kapatid ko? Napaka-irresponsable mong nanay Ni sarili mong pagkain, hindi ka makabili. Hayop ka talaga! Jep, hindi kita pinalaking ganyan! Matagal ko nang hinintay itong pagkakataon na to. Ngayon, magagawa ko na. Magpakasaya ka rito kasama ang bisyo at yung lalaki mo. Wag na wag mo na kaming kukulitin o guguluhin. Para sabihin ko sa'yo,
May karapatan ako kay Lizzie. Ako ang nanay niya. Ikaw lang ang nagluwal sa kanya. Pero hindi ikaw ang nag-alaga. Saka subukan mo lang kaming guluhin, ipapapulis kita. Wanted ka pa naman. Jep. Anak, huwag mo naman gawin sa akin to. Huwag mo kong tawaging anak. Kahit minsan, hindi ka nagpakaina sa akin. Kalimutan mo nang may anak ka. Aminado ako ng mga oras na yon. Naaawa ako sa nanay ko. Doon ko lang kasi siya nakitang umiyak at magmakaawa. Ramdam ko sa boses niya yung sinseridad niyang huwag kaming paalisin. Pero hindi na magbabago ang desisyon ko. Buong-buo na ang loob kong iwan siya. Sa tuwing naaalala ko ang mga ginawa ni nanay sa aming dalawa ng kapatid ko, nawawala ang awa ko sa nanay ko. Bakit? Siya ba naaawa sa amin? Di naman ginustong ipanganak sa mundong ito. Pero si nanay, siya ang may gustong mabuhay kami. Pero parang siya rin ang pumapatay sa amin ng kapatid ko. Ilang araw na rin nakalipas simula nung umalis kami sa bahay namin. Masasabi kong mas guminhawa ang buhay namin simula nung hindi na namin siya nakasama. Parang ang gaan-gaan ng buhay. Nalulungkot din naman ako dahil wala siya. Pero iba yung pakiramdam kapag nandito siya. Para bang ang bigat lahat ng nasa paligid ko. Hindi kami masaya dahil sa ginagawa niya sa amin. Para kaming nakakulong na mga ibon. Hindi katulad ngayon. Pare-parehas kaming malaya na gawin ang mga bagay na gusto namin. Lizzie, kain na. Wala po akong gana, kuya. Hindi pwede yan. Kailangan mong kumain ng marami. Baka naman magkasakit ka niyan. Hindi, kuya. Gusto ko nang umuwi. Naawa na ako kay nanay. Hayaan mo na siya, Lizzie. Mas masaya siyang wala tayo ron kasi wala siyang iniisip. Malaya siya. Nagagawa niya lahat ng gusto niya. Naawa kasi ako sa kanya nung huli natin siyang nakita eh. Noon ko lang nakitang umiyak si nanay. Nung umiiyak ka ba dahil sa gutom, naawa siya sa'yo? Diba hindi? Hinayaan ka niyang mag-isa sa bahay. Walang iniwang pagkain, naisip mo ba yon? Pero kuya, nanay natin siya eh. Lizzie, hindi mo pa kasi naiintindihan ang sitwasyon ngayon dahil bata ka pa. Ano naman kung magulang natin sila kung gano'n naman ang trato nila sa atin? Tama na yan. Huwag mong sayangin yung luha mo sa ganong klaseng tao. Tao po. Kuya, parang si nanay yun ah. Diyan ka lang ah. Huwag kang lalapit sa kanya. Ako na may kipag-usap. Kuya. Huwag matigas ang ulo mo. Di ba sinabi ko na sa inyo, natantanan mo na kami ni Lizzie? Talaga nag-effort ka pang hanapin ang bahay namin para manggulo ah. Anak, hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Anak, gusto ko lang sana kayong sunduin eh. Umuwi na kayo. Nagsayang ka pa ng oras. Pasensya ka na. Pero hindi na kami babalik sa impyernong bahay na yun. Anak, magbabago na ako. Titigilan ko na lahat ng bisyo ko basta umuwi lang kayong magkapatid. Kung hindi pala namin to ginawa, hindi ka magbabago? Anak, parang awa mo na. Umuwi na kayo sa bahay. Sinabi ko na po sa inyo, hindi na po kami babalik sa impyernong bahay na yun. Ayaw na namin kayo makasama. Anak, parang awa mo na, please lang mo. Yan ba talaga pakay mo kaya ka pumunta rito? O dahil wala ka lang kasing makuhanan ng pera ngayon, kaya ka nagmamakaawang bumalik ako sa bahay mo. Ganyan ba kasama ang tingin mo sa akin, ha?
Kahit kailan, Ma, hindi ako naging mabutang ina sa inyo. Ikaw lang makakasagot ng tanong mo. Naging mabuti ka nga bang ina sa amin? Hindi ko akalain na lalaki kang ganyan. Napakatigas ng puso mo. Ikaw din naman ang naging dahilan eh. Bakit ako naging ganito? Kaya umalis ka na. Kung ayaw mong tumawag ako ng barangay dito para damputin ka. Anak. Umalis ka na! Di ka namin kailangan. Nakaraan na ang ilang panahon simula nung nagkita kami ng nanay ko. Sa totoo lang, ang sakit sa puso na paalisin ng nanay ko. Pero wala akong choice kundi gawin yon. Natatakot kasi ako na baka maging miserable na naman ang buhay namin ni Lizzie. Nakawala na kami. Kaya hindi ko nahayaan na mangyari yon ulit. Masasabi kong malaya na kami sa mga bagay na dating kinatatakutan namin. Iniisip ko rin si nanay. Siya rin ba nakalaya na sa mga bisyo niya? Simula kaya nung umalis kami, nagsisisi na siya. O baka mas lalo lang siya lumala? Ang daming tanong sa isip ko. Pero, hinahayaan ko na lang. Alam ko naman kasi na mas masaya siyang wala na kami sa puder niya. Kuya, tingnan mo dali. Oh, bakit? Ano yun? Nakita mo yung babae, yung nanlilimos doon? Oh, bakit? Kamukha ni nanay. Ano? Mukhang hindi naman. Hindi, kuya, tingnan mo dali. Gusto mo lapitan natin. Kung si nanay nga yan, humingi tayo ng tulong, dali natin siya sa malapit na ospital. Sige kuya, tatawag ako. Ano pong may tutulong namin sa inyo? Nakita po kasi namin siya sa kalsada, palakad-lakad. Kilala niyo po ba kung sino siya? Nanay po namin siya. Ano? Bakit naman siya naging palaboy? Matagal na po namin siyang hindi nakikita eh. Nalulung po kasi siya sa bisyo. Pwede ko bang malaman kung anong klaseng bisyo? Ilegal na gamot, alak, kasino, sugal. Nako, epekto nga siguro to ng bisyo niya. Kailangan kong makausap si Doc para sabihin sa inyo kung ano mga susunod na gagawin. Saka, nakita ko po kasi kanina sa may bandang kaliwang braso niya may malaki po siyang sugat. Oo nga, no? Teka, mukhang malala na to Siguro napaaway siya. Kayo na pong bahala sa nanay ko Sabihin niyo na lang po sa akin kung ano po yung mga susunod namin gagawin. Lahat po gagawin namin para gumaling yung nanay namin. Huwag kayong mag-alala. Gagawin din namin ang lahat para matulungan namin kayo, okay? Maraming salamat po. O sige, dyan na muna kayo Mamaya pupuntahan kayo ni Doc. Sige po. Salamat po. Nung nakita ko si nanay na nanlilimos, parang nadurog ang puso ko. Hindi ko inaasahan na magiging ganun siya. Ibang-iba siya ngayon kung ikukumpara mo siya noon. Sobrang payat, wala sa sarili, lulong sa iligal na gamot, at napakaraming sugat sa katawan. Dapat ba ako mag-guilty sa nagawa ko? Dapat ba ako mag-guilty dahil mas pinili kong iwan siya para magkaroon kami ng maayos na buhay? Pero sabi ko, hindi pa naman huli ang lahat, di ba? May oras at panahon pa akong bumawi para kay nanay. Kamusta na po yung nanay namin? Okay naman na siya.
Bumabalik na siya sa normal. Nako, mabuti naman po kung ganun. Actually, kaya isa pang pinapunta kita rito kasi may masaya akong balita para sa iyo. Ano po yun? Pwede na siyang iuwi sa inyo. May mga ibibigay lang kaming gamot para sa kanya at kailangan kapag may appointment siya, mahalagang pumunta siya sa amin. Talaga po? Mabuti naman, nako. Siguradong matutuwa si Lizzie. Sana, sa pag-uwi niya sa inyo, magtuloy-tuloy na ang paggaling niya. Sana rin hindi na siya bumalik sa dati niyang mga bisyo. Kaya bantayan niyo siyang mabuti ha. Opo, babantayan at alagaan po namin ng mabuti ang nanay namin. O sige na. Diyan ka na muna ha, may ayusin lang kami sa loob para may uwi mo na siya. Welcome home, Nay! Nako, ang ganda naman ng bahay na ito. Simula ngayon, Nay, dito ka na rin po titira. Hindi na po kayo babalik sa lansangan para mamalimos at mamulot ng mga pagkain sa basurahan. Anak, maraming salamat sa inyo ha. Kahit na hindi ako naging mabuting ina, tinulungan niyo pa rin ako. Syempre naman po. Ikaw yung nanay namin eh. Huwag niyo na muna isipin yan ngayon. Ang mahalaga, okay ka na at nakauwi ka na rito sa bagong bahay natin. Hindi ka na ulit babalik sa lugar na yon. Jeff, anak, salamat ha. Sana napatawad mo na ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Nung umalis kayo sa bahay, lahat ng mga pagkakamaling ginawa ko, pinagsisihan ko na. Nakalipas na po yan, Nay. Ang mahalaga naman may mga natutunan tayo sa pagkakamali natin eh. Saka, hindi pa ba tayo napapagod? Ang hirap din kasi nang may dinadamdam kang sama ng loob sa tao eh. Lalo na sa magulang mo pa. Maraming salamat, anak, sa pagtanggap ulit sa akin. Hayaan mo, babawi ako sa inyo. Kami rin po, Nay. Babawi po kami sa inyo. Group hug! We love you, Nay. Mahirap man ang dinaanan namin ng kapatid ko sa kamay ng nanay namin, hindi pa rin mawawala ang pagmamahal namin sa kanya. Bilang anak, responsibilidad ko rin naman na patawarin at bigyan ng isang pagkakataon ng nanay namin para magbago. Hindi naman masama magbigay ng second chance, lalo na kung para sa magulang naman natin. Pero sa lahat ng mga magulang dyan, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Hindi namin ginusto na ipanganak sa mundong ito. Kayo ang nagdesisyon na buhayin kami. Kaya sana, bago magdesisyon na magkaroon ng sariling pamilya, pag-isipan muna ng mabuti. Dahil sa huli, bata ang apektado sa lahat. Maraming salamat sa pagkikinig, mga idol. Lubos na gumagalang. Jeff. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.